Kuya Regan. Oy, yan mga kalingap, welcome back to my YouTube channel, Kuya Regan Vlog. Ayan, nandito po tayo kay Kuya Gary. Ayan yung tinutulungan natin dito sa, anong lugar nga ito? Sa Matugtuog po. Matugtuog. Ayan. So ano nangyari kuya dito sa isang bahay na to dalawa na yung bahay mo. Oo. Dalawang bahay na to. Dalawa na yung bahay na yung ginawa mo at ang laki pa. Ano nangyari, sayang ito pag nasira yan kasi tinan mo. Ano nga po ako, naasikaso Kuya Regan ng Pamaynila at para pa ako makabili ng pang-plywood. Naghahanap ako ng pamasahe dyan sa labasan. Bukas ka ako mag-alis ako. Bakit? Hindi paano to yung ginagawang ito? Ipapapanday ko na lang po mga na lang sa labor na lang po. Papanday mo na lang? Ipapapanday ko na lang at nakulang din sa material, sabi sa pang-araw-araw. Oo. Kailangan ka ako magdaya ng trabaho. Bakit? Ano ba yung problema dito sa bahay mo? Yung trabaho? Pawid mo na lang po, tapos yung palibot na lang po. Nadampingan ko pa ako. O yan, si misis mo? Okay. Yung plano ko dito, gusto ko kakong simento para maganda. Patataasan ko kako. O kasi parang inaabot to ng tubig, di ba? Inaabot po. Nakalibil na po yan dito. Taas niya. Kailangan simentohin. Susimentohin pa. Malaki-laking pera ito. Malaki po talaga yan. Konti-konti lang po. Kaya nabago yung plano ni Kuya. Kasi dati yung plano, palitan yung bubong doon, no? Kaso bakit nabago yung plano? Ano ba yung nasa isip mo? Bakit mas naisip mo na gumawa ng panibagong bahay kaysa dyan sa i-repair yung bahay na yan? Mas maganda po kasi dito, Vilo. Pag nilakihan ko, pag may mga bisita, maganda magpa-bisita, may papasok. Pag dyan kasi maliit-liit po mahirap. Paano yan? Malaking gastos yan. Malaki talaga yan. Oo. Kasi linakihan mo na to Oo. Sana Kuya Regan, ayos na yung bubong yan. Kaso nagka-problema ngayon ina nito. Bakit? Maalam. Anong na maalam? Namatay na po. Patay na? Oo, Tapos, ano nangyari? Ipapanday ako nito, nagka-problema. Na high blood? High blood. So, bali po nung pagpunta po namatay yung mama mo. Kaya, bali hindi ka nakapag-asikaso dito. Hindi nakapag-asikaso. Sabi ko nga, mga 40 dias, sana may bubong na to para dito i-daos yun. Di ba na tong Ay, hindi pa po yan. Sira, po, yung tiklad na yan, okay na yan dito. Kakabit na lang po yan. Hindi ba masisira, mabubulok yan? Ay, hindi po yan. Basta hindi lang nababasa ng tubig dyan, ng tubig alat. Dati doon ko nilagay, nilipat ko dyan para kako. Pag alis ko maalis ako 125 na peraso per isang ganun. Kulang pa ng 125 ulit. 125 dito, 125 ulit na naman doon. Talagang mapapagastos ka dyan. Palabad ka. Oo. Yan mga kalingap Ito yung kasama ko pala si Kalingap Victor, ayan. Oo. Hindi kami ngayon. Sama kay Dudong Roel kasi may ibang lakad sila ngayon. So ayan, naisip namin mag-scout muna at sabi ko balikan ko to si Kuya Gary. Kasi kumustahin natin yung bubong sana dito. Kaso nga lang, bali yung ginawa daw nila mga kalingap. Kasi sa tingin ko bulok na rin talaga yung mga kahoy niya, wala nang Kaya kailangan talaga baguhan. So gumawa siya ng mas malaking kaharian ba to? Sabi nga po, wala ito. Ang laki kaharian na yata itong ginawa mo palasyo na to. No, palasyo. Yan, siguro sa tingin ko isang kwarto ulit. Bali parehas lang naman kalaki. Tinaasan lang sa tingin ko. Kaso nga lang, tinaasan mo, so tataas din yung budget mo dyan. Tataas po talaga. Oo, kaya yung naisip mo, bakit? Yung trabaho mo dito, hindi ba sapat? Ano ba yung problema dito? Mahirap din, nawawala ng trabaho pag sa Maynila, dire-diretso yung trabaho ko Oo. Makakapagpadala pa ako ng maayos sa pamilya ko. Kaya naisip mo na doon na lang muna, mag-Manila ka na muna.
Balik po pag ano po, pag mga pag Dito kaya. alis na po, ako na lang po magpapatuloy. Bale pagka nakatrabaho na siya doon, padalhan ka na lang. Para ikaw na lang yung magpatuloy nito na pag nagpapadala siya, ikaw yung magpatrabaho. Akala ko ikaw magpatuloy, ikaw aakyat yan. Taas yan. Kayo po nagpunan yan, ay kayo po magtulungan ng mag-asawa niyo. Kayong dalawa mag-asawa yung nagtrabaho niyan? Tayo nung Grabe oh. Yan mga kalingap, silang mag-asawa lang daw yung tumayo nito, nung bahay na to. Sila lang nagbuo. Sila lang yung nagposte. Kayong dalawa lang. Ang galing ah. Okay na po yung ano sana, dire-diretso na sana, kaso nga po yung namatay nga yung nanay ko. So parang natigil muna, sasabi ko, ako po di sa budget. Nagkaroon ng gastusan na tulong-tulong man po kayo magkakapatid para na palibing namin siya. Baka naiinitan na. Parang may sipon yan, may ubo. May sinat po. May sinat. Nagtutubo yung ngipin. Yung ngipin. Kaya, Naiirita. Naiirita, parang gusto mamasyal. Lakwatsero na rin yan. Gusto niyan nagtumatayo na ba siya? Lumalakad na. hindi pa po. Gapang. Anong gusto? Maglakad-lakad. Hindi. Baka na siya ng sipon. Nasa sipon din. Nag-ano po kami at nagbabaka sakali kami sa labasan na. Oo. Nakahiram ng pamasahe na. Ano ba kung pamasahe dyan sa labasan po? Kahit ako, porsyento na lang namin. Kaya pala wala kayo dito. Para po makahabol siya dun sa mga kasama niya. Ando na po. Sa Siya nakasabay. Bali wala din kami pamasahe, wala din kami pera. Kung nakasabay sana ako doon, libre service, pero utangin naman yung pamasahe pagdating doon. Habang nagtatrabaho, babayaran din. bakit di ka sumabay? Nagka-problema nga po ito ay. Nagka-problema? So yan, di maghihintay ka pa kung kailan may budget ulit. Opo. Hintay-hintay pa. Pamasahe, budget doon, allowance. Anong trabaho yung papasokin mo doon? Ay, construction po Karigan. Construction. Opo. Magle-labor ka. Skill po ako doon. Skill ka. Opo. Maganda, bakit di mo i-apply dito yung pagiging skilled mo? Ano ka, mason? Mason po. Nagtatrabaho lang po ako dito kaso patigil-tigil po ay. Halimbawa yung may bahay, mapatrabaho lang 2 araw. Pag wala ng budget, tigil na naman. Hanap na naman ako ibang bahay na mapagawa. Gusto ko sana yung tuloy-tuloy ay. Kaya gusto mo sa Manila. So paano yan, malayo ka na sa pamilya mo? Kaya nga po ay. No choice. No choice. Alisan kami, ganito po. Buti tapos na yung tag-ulan. Papasok, tag-init na. Kasi ano yan, pinatungan mo lang yung bubong? Pinatong ko po yung biniba ko dito. Pinatong ko lang dyan sa ibabaw. Para hindi tumulo. Opo. Plano ko sana ikakabit dyan. Pareho lang naman. Dito na lang ako ikabit at bago naman. Magigiba din naman to. Malambot na. Tama. Sayang din kako. Malaki-laki to. Matagal to. Bago magawa. Maghihintay ka pa ng sahod mo. Sahod ko po. Wala ko doon, dadating din Mga 1 month pa ako magtatrabaho din bago ako makakapagpadala dito ng Siyempre, allowance muna. Pagkain-kain ninyo. Pagkain muna namin po. Yung anak mo, yung dalawang anak mo, asan? Nandun po sa Chahil yung isa po nandun sa tatay. Bali kayong kayong 3 na lang dito ngayon. Siya po. So paano yan? Mag-isa ka dito pag aalis ni kuya? Kami lang po ng anak. Magiging 2 pa po ya at itong bayaw ko magtatrabaho, iiwan pa yung 2 bata dito. Kaya 3 sila. Bali yung... Opo, may mga ganyan pa mga bata. Yung anak niya? Iiwan kay Lourdes sa kapatid na po. Grabe. So mga kalingap, ito po yung kwento ng buhay ni Kuya Gary. So in-expect ko talaga na ito yung maayos. So ngayon, ito na pala. Gumawa sila ng palasyo. So okay naman. Sa tingin ko okay naman kasi sa ikabubuti ng ng bahay nyo, sitwasyon nyo. Yan, kaso nga lang talagang malaking halaga yung kailangan pa dyan.
And pwede ka dito manawagan ka. Oh. Sa mga viewers natin. Sa mga viewers po, mananawagan pa ako kung meron naman pong tutulong. Salamat po at talagang kailangan ko rin po ng tulong po sa pamilya ko. Gaya ng ganito. Baka bukas, pa-Maynila na po ako. Hanap ako ng trabaho para kabuka agad tong bahay na to. Sa financial na rin. Para meron pang araw-araw yung pamilya ko. Mabigyan ko ng masarap na mga pagkain. Yun lang po. Ayan mga kalingap, yun nga yung panawagan ni Kuya Gary para daw sa allowance kung meron, may tutulong, merong gustong tumulong dyan para sa mag-ina niya kasi aalis siya dito, iiwan niya yung asawa niya na wala siyang iiwan kasi nga na pang finance ba o pang expenses yan. And yun nga, ngayon nga nangungutang na sila, naghahanap na ng mga utangan daw para sa pangpamasahin niya, mamumursintuhan sila. So syempre makikipagsapalaran siya dun sa Manila para sa pamilya niya, para maayos daw itong bahay niya. Nagkaroon katuloy ng ng problema nung nagtayo ka na ng isa pang bahay. Di ba? Pero di bale, pursige lang, sikapin para sa pamilya. Baka malay mo mayroong tumulong, matulungan ka namin ng Team Kalingap pamamagitan ng mga viewers natin. At kung ako mayroon din akong sobra ngayong magkakaroon ng sahuran, pwede rin ako magbigay sa inyo kahit papaano paunti-unti dito sa bahay mo. Kasi sa ngayon meron akong isa pang tinutulungan, si Nanay Aurora. Bale sa kanya muna ako nakapokus kasi nag-iisa lang talaga yun sa buhay. And wala siyang ibang katulad sa'yo na nandyan si Kuya Gary na may nagtatrabaho para sa pamilya nyo. Ngayon kung dito sa panawagan mo, mayroong tumulong para sa pinansyal, para sa pang-budget ng asawa mo, sa'yo, or makatulong dito sa pinapatayo mong bahay, ayan, babalik ako dito para ibigay sa inyo. Sa ngayon meron akong dalang bigas dyan, bigas at may pansit dyan na galing yan kay na galing pang Pili, binigay din sa akin. So mas inaisip ko na ipamahagi ko rin sa inyo. Ayan. Ayan si Kalingap Victor, may dala tayo, hati-hati lang. Ayan, bigas, 5 kilos na bigas. Ayan. Salamat po. Tsaka ito yung pansit. Galing niya, hindi ko nababanggitin at ayaw man ipabanggit yan, pero wala naman siya sinabi kung kanino ko ibibigay. Mas naisip ko na ibigay sa inyo kasi kahit papano pang ulam pwede yan, di ba yung mga pansit? Diba? Panawid gutom yan Oo, pagka nakasanayan natin, pag walang isda, walang ibang pwedeng ulamin, yung pansit inuulam natin yan, di ba? So ayan, malaking tulong yan kahit papano sa anak mo. At ilan lang na lang kayo ngayon? 3 na lang kayo dito. So Galing isa po yung mag-aano po dun sa tiyahin. ano Naman po yun dito. Mahalo para pong mabara bakasyon daw muna ako sa. Nagbakasyon lang yung anak mo. Paano yung nag-aaral ba gayon? Opo. Ano nangyari? Kasi nagbakasyon siya, hindi na siya nag-aaral? Ayaw nga po magpasok. Ayaw po takot po daw sa teacher. Bakit? Nangangain ba yung teacher na? Sabi ng teacher, wag daw muna pong pilitin. Ayun, pangaralan nyo lang at iano nyo na sana pagpatuloy yung pag-aaral kasi lalaki pa naman. Mahirap sa isang lalaki, lalo na darating yung time na kailangan may alam din siya, may pinag-aralan para yung trabaho ba magaan. Kaya i-advise nyo, sikapin nyo yung anak nyo na mag-isip na pag-aaral. No, Kuya Gary? Yan, at sana itong bahay mo baka ilang buwan lang matapos at para makauwi ka na ulit dito. Maganda sana kung dito may trabaho, no? Alis. Tulong-tulungan ko po. Pag-iigib, lalo pag-iigib, mahirap dito pag-iigib. Nahawa nga akong alisan. Maganda kasi yung magkasama. Mahirap yung nasa malayo. Kasi hindi katulad ng sitwasyon dito, yung lugar, 'di ba?
wala masyado kapitbahay, binabaha. Yan o. Paano pag may bagyo? Yung bayan dito namin, Tinutuluan na yung higaan nyo. Maayos yung bahay. So, hayaan mo at malay mo may makatulong sa atin. Maayos yung bahay mo. Yan. Mga kalingap, kahit anong halaga po, kahit magkano na kaya natin, na pwede natin itulong dito sa mag-asawang ito, isang pamilya kina Kuya Gary, na para maayos yung bahay niya. At maganda kasi yung nandito ka sa pamilya mo kung mayroon lang naman na trabaho dito. Oo. So paano yan? Lalayo yung asawa mo. Ano yung masasabi mo? Lalayo yung asawa mo. Paano yung discarding gagawin mo? Ano na lang kami, tulungan na lang kami. Paano yan? May anak ka? Paano ka man makakapagtrabaho? May anak ka dyan? Bali po pa nagtatrabaho siya dito sa bahay. Kung ano man yung kailangan kong obligasyon ko na. Ayan, bantay ka lang dyan. Ako na kahit pa paano kahit nandun siya, ako na lang gagalaw dito. Para sa mga anak mo. Saka din dito po sa bahay namin. Gawaing bahay lang yung maitutulong mo niyan kasi di ka makapagtrabaho, mayroon kang anak na maliit. Magulo. Sakripisyo, no? Magagawa, wala naman po siya wala na po na nagbuhay dito ay. Malakas po yung dagat. Kaya sabi ko, pag may ginay mag-alawas siya. Kahit pa paano, di may iniintay kahit pa paano, kahit kaunti. May inaasahan sa bagay. Ano yan, Kuya Gary? Sure na yan, pagdating mo doon, may trabaho ka agad? Sure na po. Kasi nauna na yung mga kasama ko po doon, naiwala ako dito at inayos pa akong problemang konti. Nauna yung 7 kasama ko. 8 kami, ako lang naiwan. May service pa naman yun, sayang. So ayan, pagdating doon, trabaho po kagad doon. Trabaho ka agad? Opo. Every month magpapadala ka kasi? Week po. Every week po. Every week? Weekly ba yung sahuran doon? Maganda kasi kahit paano makapagpadala ka agad sa asawa mo. Kasi sabi mo walang budget. Buti na lang may dala akong bigas. Kaya nga po. Yan na lang papanin. Oo. Di ba? May bigas akong dala. Wala talaga po kami bigas. Oo. Di ba? Malaking tulong yan. Budget. May pagkain. Yan, importante. Pagkain. Yan. Kasi nakukuha namin kahit pa paano. So ayan, sakripisyo ka na naman ulit. Na wala sa asawa, hindi kayo magkasama ng asawa mo. Mahirap malayo sa asawa sa anak. Pero pipilitin at para sa kanila din naman gagawin ko sa Manila. Pagbalik ni may bubong na. Pagbalik daw namin may bubong na. Sige. May pinto na dyan sa harap. Sikapin ko na sana magkaroon tayo ng sponsor na matulungan kayo dito at lalong-lalo na sa panggastos ba, pang araw-araw. Yan kasi importante yung pang araw-araw. Sana may makatulong po mga kalingap sa kanila. Yan, lang po sa pamilya mag-aalis si Kuya Gary para magtrabaho sa malayo. And para matapos ito, yung bahay niya, yan, sakripisyo muna sa ngayon. Yun ang gagawin ni Kuya Gary. So, ayan mga kalingap, mahirap talaga yung pagpapamilya na hindi tayo ready. No? Hindi tayo ready, asawa tayo na wala tayong formal na trabaho, regular na trabaho. Kumbaga, asa lang tayo sa kung may mga ngailangan, may trabahong darating, yun lang. Di ba? Kaya ano may advice mo sa mga katulad mo na batang-bata, nag-asawa at walang regular na trabaho? Advice ko sa mga katulad ko na nag-asawa kaagad, halimbawa binata pa kayo ngayon, mag-aral kayo mabuti. Para pagdating ng panahon, pag maasawa kayo, yan, may trabaho kayong pang-araw-araw, di mahihirapan yung buhay nyo, pati yung anak mo. Di mo makikitang nahihirapan, nakakawa pag ganito. May isip nyo rin yan pag halimbawa naging ganito yung buhay nyo sa akin. Kaya maganda, pag-isipan nyo mabuti bago kayo mag-asawa, mag-aral kayo.
Kailan man sabi ko po. Yan, sakripisyado talaga ang pagpapamilya. No choice ka na, hindi na pwede kasing ano yan parang ibalik sa pamilya. Pag nagkamali ka, kumbaga isusuli mo na sa mga magulang kasi hindi mo pala kaya. Hindi ganoon kasi yung anak mo apektado dito. Anak mo, asawa mo. Kasi kaya dapat talaga bago tayo mag-asawa, planado lahat. At siguraduhin mo na kaya mong buhayin na hindi kayo maghihirap at hindi kayo magsisisi, no? So mga kalingap, yan po yung kwento po ng buhay ni Kuya Gary. Pinipilit niyang mabuhay, nakasama yung pamilya niya dito, kaso hindi po talaga kaya. Obligado talaga na kailangan nilang bumalik o magluwas ng Manila para lang matulungan niya yung asawa niya. Yan. So sana po matulungan natin si Kuya Gary and mabigyan natin ng kahit magkano lang po na financial para dito sa bahay or kung ano man po yun, malugod nating tatanggapin yan, no? So yan po yung kwento. So ayan, kasama ko si Kalingap Victor. Ayan, bro, ano masasabi mo bro sa narinig mo ayon sa kwento nito ng buhay nila? Mahirap yun bro kasi sabi nga ni Kuya Gary na pupunta siya ng ibang lugar para magano ng trabaho. Paano itong mag-ina na iniwan niya, di ba? Sa akin, mas maganda talaga magkasama. Kasi nga, tingnan mo, nagtrabaho ako sa abroad. Talagang hindi na ako bumalik sa abroad kasi gusto ko makasama yung pamilya ko. Kahit na hirap, pero kakayanin. Kahit maliit, no? Mas maliit kumpara ng nasa abroad ka. Oo. Malaki yung kita ko sa abroad kaysa dito ngayon sa pag-YouTube. Kaya minsan nga nagagalit yung asawa ko. Pero tinis ko yun. Hindi ko siya iniwan. Hindi ako bumalik sa abroad. Gusto ko nga makasama talaga. Kasi darating din naman yung time na yung aahon ba? Yung swerte. Oo. Ganun talaga. Labanan lang yung mga pagsubok, yung hirap. Kasi hindi naman sa lahat ng time na maghihirap tayo. Tama. Sikap lang. Lang. Ngayon, bro, ano yung ma-advise mo kay Kuya Gary? Ayan, dito nga Kuya Gary, oh. Ayun, kung si Kuya Gary, kasi sa Manila, di ba? Manila yun, Kuya. Daming chicks doon. Ay, yun lang. Daming temptation doon. Oo. Kaya, kung trabaho lang. Tapos, magpadala ng sapat para sa pamilya. Huwag po magpadala sa temptation, Kuya Gary. Tama. Kasi alam natin na may mga kasama din tayo doon, magaya isang buting gin. Hindi maiwasan. Napasarap bro. Di biglang pumunta ngayon sa Patay Sindi. Ayun. Yung ipapadala kay Macy's na 1,500, nadali. Paano na si Macy's? Hindi kakain ng isang linggo. Nga. Kasi lingguhan di ba? Hindi kakain ng isang linggo yan. Kaya Kuya Gary, kung ano man yung pakay natin doon. Kung ano man yung magtrabaho tayo, trabaho lang. Kung ano man yung lipad ng mga kasama natin, huwag po nating sabayan. Kasi yun yung mga kasama kasi yung nagdadala. Siyempre, wala yung pamilya kasi. Hindi na feeling binata tayo pag nandun sa ibang lugar. Kaya isipin po natin yung pamilya natin. Nakailang anak ka na? 3? Oo. Ito, isa. Tapos may dalawa kasi silang anak. Pero anak sa niya na yun. 3 na yun. Bali 3. Ayan. Pero talagang kinukup-kup niya. Mahirap yun bro. 3. Mahirap yun. Kaya mag-aaral pa yun. Pag-iwan ka lang ng budget para sa'yo, tapos para kay ate. Priority yung... Priority talaga bro. Kahit ako naman, priority ko yung pamilya. Kasi kawawa din naman yung mag-ina. Tama. Mag-isip Mag-isip bro ng ng bagay na pwede mong ma-invest dito o mapundar ba? Kahit na maliit lang. Na para hindi ka na paalis-alis pa. Diba? Yung pwedeng pagkakitaan mo dito. Pwede magbago. Halimbawa, yun, bangka, sariling bangka. Sariling bangka para pag walang kontrata sa panday mo, construction, maglaot, Basta Kuya Edgar, kasi halimbawa,
First time mo ba makapunta ng Manila? Hindi naman po. Madalas na yata yan eh. Madalas Na, kaya ano lang talaga, isipin yung pamilya. Kasi pag once na nandoon na kasi tayo, ano na tayo, free Iba na tayo eh. Feeling binata na tayo. Tama. Kaya dapat focus minsan, na. Kaya yun nga, sinabi ko kanina na umorder yung kasama mo ng isang buting gin sa barracks na pasarap. Ilabas tayo. Lalabas pa. Diba? Wag, kung sumama ka doon, ako, magkautang-utang ka na bro. Ay, oo. Tama. Kasi meron kayong kasama na ano eh, nagpapautang, tinutubuan. Yun. Ngayon, siyempre, yung utang mo na 1,000, tutubuan ng 200. Bro, parang alam mo yung mga ganyanan. Matanda na ako. alam ko na yung mga pasikot-sikot ano. Kaya in-advise ko lang din sa kanila, ayaw kung maranasan pa. Tama. Kahit para sa pamilya mo. Tama. Para sa pamilya mo. So ayan po mga kalingap, maganda yung advice ni Kalingap Victor. So ayan, apply mo yun. Kasi sa tingin naman natin, ikabubuti ng lahat ng pamilya mo. So ayan po mga kalingap, yun po yung kwento ng mga plano ni Kuya Gary about dito sa bahay, na luluwas siya ng Manila para dito at sa kinabukasan ng pamilya niya. So ayan po, magpapaalam na po kami mga kalingap, and sana po matulungan natin at matulungan natin si Kuya Gary. Abot ng makakaya lang po, kung ano lang po meron tayo. And suportahan pala natin, no? Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, Aruelo Malalag, yan, 10 ng mga kasamahan natin, no? Ayan, si Kalingap Victor, si Alex Librada, yan, si Jan Rivera Official, Alpi TV, yan, and Justin Aguirre, BG Skim, sino pa? Team Kalingap. Kalingap Partners. Mga Kalingap Partners. Ayan. Shout out pala kay Manay Intay for You. Si Sunny Rose Official. Si Aurora. Yan. Kay Tita Claire. Yan. Manay Tiri Anderson. Yan. Kay Tita Weng. Tita Elise. Yan. At sa iba pa pong tumutulong sa lahat po ng mga viewers na sumusuporta sa buong Team Kalingap. Yan. Salamat po sa inyo. Shout out sa inyo. Yan po. Paalam po and goodbye po. And God bless po sa ating lahat. Bye-bye. Kaibigan at kasama nyo, Kuya Regan Vlog. Matulungin at mabuti sa kapwa, matanda man o mga bata. Sa adventure ay isasama ka, kabutihan lagi ang dala. Saan man magpunta, Kuya Regan.